Pito at si Angel. Good morning po. Sir Ronel? Apo. Good morning po. Magandang araw po. Good morning po. Ayan, mula. Magandang araw at sa inyong pong lahat ng mga taga-subaybay sa Opo. angstay ng taong bayan. Alams na. Sir Sander at Ma'am Angel. Opo. Mula po sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas, isa pong federasyon po, no, samahan ng mga mangingisda. Ayan. Sir Ronel, nung inyong napanood, una ho sa lahat yung pangahampas po sa ulo, tapos ito naman yung pambobomba, ano ho ang inyong naging reaksyon sa inyong grupo? Talagang nakakagalit, no? At talagang patuloy yung aming pangamba sa mga itong klaseng insidente, no? Patuloy nagaganap na mga ganyang harassment dito sa ating pangisda. Lalo, no, dito sa naganap kamakailan lamang na kung saan ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard, kung saan ay humantong sa paghampas doon sa ulo, no, ng baton dito sa ating samahang Philippine Navy. At kamakailan lang, ito nga, nagkaroon na naman ng pangbobomba ng tubig dito sa ating samahan sa PIFAR na nagtulunsad lamang ng pagbibigay ng ayuda sa mga mangingisda. Kaya't kami ay talagang marin na kinokondina itong ganitong patuloy na ginagawang harassment, no, ng Chinese government, particular dyan sa atin sa West Philippine Sea. Kaya nga yung aming panawagan ay talagang dapat i-demilitarize itong West Philippine Sea at dapat ang China ay sumunod dito sa naging desisyon na ng arbitral tribunal dito pang nakaraang 2016. Una sa lahat, walang dahilan para sila ay hindi sumunod sa naging desisyon nito dahil kung ating babalikan yung kasaysayan, mismo ang China ay bahagi nitong UNCLOS. Nung ito i-adapt, sila ay isa sa pangunahing nag-sign nito at kahit nung i-ratify yung UNCLOS, ay sila ay bahagi dito. Na ang malinaw na main objectives ng United Nations Convention on the Law of the Sea ay para magkaroon ng mapayapa, no, na pamumuhay dito sa ating pangisdahan, particularly sa mga exclusive economic zones, tapos pangangalaga doon sa ating kalikasan na nakakagalit dahil sila yung pangunahing lumalabag dito. Kaya tayo meron tayong mga legal talaga na batayan, no, na kung bakit ginigit natin itong exclusive economic zone particular ay sa atin historical, no? Alam natin 'yan kung sa usapin ng ng historical na batay itong Biraldi Morilla map noong pang 1754, talagang atin yung West Philippine Sea particular exclusive economic zone. Kahit pa nung i-create yung EEZ o exclusive economic zone ay bahagi yung China that time, no? Dahil itong mga developing countries yung nag-negotiate para do sa UNCLOS noong pa 1970s, no? At nung mga time na yan, itong China, kung babalikan natin yung kasaysayan, ay sila mismo ay developing country nun at sumang-ayon para doon sa pag-create itong exclusive economic zone. Pero ngayon, ang nakakalungkot, nakakagalit, nang sila ay nasa maunlad ng bansa, sila yung lumalabag doon sa mga naging mga kasunduan, particular dito sa UNCLOS at doon sa panahon ng makasaysayan na kung bakit na-create itong exclusive economic zone. Kaya ang aming panawagan talaga dapat i-demilitarize yung West Philippine Sea, alisin yung mga presensya dyan ng militar, no? At dapat ay magkaroon ng higit ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng diplomatiko at mapayapang paraan at hindi sa pamamagitan ng gera tulad nung nangyayari ngayon na pagkaladkad ng US at pagiging sunod-sunuran ni BBM. Kaya lalong tumitindi yung tension dito sa
West Philippine Sea. Sir Ronel, nabanggit mo i-demilitarize ang bahagi na yan ng West Philippine Sea. Ibig sabihin ba, tatanggalin ang pwersa ng militar, tatanggalin ang BRP Sierra Madre? Hindi ba ibig sabihin nito parang sumusunod na tayo sa kagustuhan ng China, parang isinusuko na natin ang ating karapatan sa China? Ang atin lang ibig sabihin diyan, ang dapat na mawala dito ay yung mga armado, dahil ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng tensyon tulad ng China, no? At kahit mismo yung US, yung presensya nila diyan ay nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Kaya ang gusto natin magkaroon ng sa pamamagitan ng diplomatic at mapayapang paraan ay igiit natin yung ating naging tagumpay, particular doon sa desisyon ng arbitral tribunal. Kasi yung dahilan ng kung bakit nagkakaroon dyan ng tension dahil doon sa dahil militarisado itong ating West Philippine Sea, particular exclusive economic zone. At yun nga, tingin natin, dapat talaga ay sa pamamagitan ng diplomatic at mapayapang paraan, isulong ito para maiwasan itong mga ganitong tension, no, dito sa West Philippine Sea. Opo. Meron ho kasing mga point of view na kaya raw po lumalala yung panghaharas ng China sa West Philippine Sea dahil mula raw ho nang maupo ang Marcos administration, nag-iba po ang pakikitungo kung ikukumpara sa Duterte administration na medyo friendly sa China. Sabi pa nga ano yun? Friendly to all, enemy to none. Yan, ganun po yung kanyang kumbaga yung style, no? Tapos ang sabi nga ho ng Malacanang, gusto ng Marcos administration na ma-reset yung relationship kasi mukhang yung Duterte admin merong secret deal. Kung kayo po ang tatanungin sa pamalakaya, ano ho yung mas epektibong pamamaraan ng pakikitungo? Ang China at ang US sa esensya ay walang pinag-iba kasi kahit naman sa panahon ng simula nung manghimasok ang Chinese government sa West Philippine Sea, 2012 pa nga mayroon ng mga harassment na nagaganap dito sa ating teritoryo, particular sa exclusive economic zone, no? Marami mga mangisda na mga harassment. 2012 pa yan, bago pa 2012 mula sa China. Kung ating pupuntahan yung mga kwento ng mga mangisda, particular dyan sa Zambales, no? Pero mas pumutok lang yung issue niyan itong mga nagdaan ng mga taon. At sa panahon din ni Duterte, nagpatuloy yung mga ganyang mga ginagawa ng China, no? Siguro hindi lang mas matindi lang nung nangyari nung panahon ng US nang dumikit si BBM dito sa Estados Unidos, kung saan ay kaya sabi nga natin walang pinag-iba yung China at saka US. Kahit naman si Duterte at si BBM, walang pinag-iba. Pareho silang tuta ng mga imperialista mga bansa na ang layunin ay dambungin yung ating mga likas yaman. Kasi mahirap yung comparison, pero in essence naman, makikita natin na talagang pareho itong dalawang bansa na ito na ang layunin ay dambungin yung ating likas yaman para sa kanilang kapakinabangan at hindi sa mga mangis ng Pilipino. Totoo na mas matindi yung sa US, pero hindi pwedeng mamili lang tayo sa dalawa kasi in essence naman ay malaki yung epekto sa mga mangisda, no? Hindi doon sa para pakinabangan natin yung ating likas yaman. Mas tumindi sa panahon ng Estados Unidos dahil si BBM ay tumihit doon sa US at sinasabi niya na makakatulong daw yung US upang mainto yung mga ganitong aksyon ng China. Subalit, kabaligtaran yung nangyayari. At lalo lamang lumala yung tension dito sa West Philippine Sea. At kitang-kita naman natin sa aktual, tulad niyan, nakakapangamba dahil mismo yung mga person in uniform nakakaranas, yung Philippine Navy natin, ano pa kaya lalo yung mga civilian. Tapos, nakakaladkad tayo doon sa gera ng Estados Unidos na hindi naman dapat tayo malagay doon sa ganitong alanganin. Kaya nga kung makikita natin may mga patuloy na pagpapalaki ng mga balikatan exercises,
Nandiyan yung mga US troop, yung mga facilities, yung mga bases, mga civilian facilities na pinapagamit sa tropa ng US. At ito pa yung pinaka nakakabahala, no, mismo doon sa economic tayo, no, yung economic security zone, yung napakainit na issue ngayon, yung 1,600 na hectares para doon sa New Clark City. Yung sa Pax Silica. Yes po, bahagi po nung Pax Silica Initiative na basically, para nga po yan doon sa economic war, laban nga doon sa China. Tapos yung pang economic corridor mula sa Subic hanggang sa Batangas, sa area na ito ay ang layunin ay magtayo ng mga armed facilities, mga data centers, facilities, na ang layunin hindi para doon sa gera ng US sa buong mundo. Kaya tayo ay nakakalagka doon sa gera. Ito rin yung dahilan kung bakit ang China ay lalong napoprovoke at tumitindi yung sigalot dito sa West Philippine Sea. Kaya ang dapat ay patuloy tayong sa bahagi ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dapat sa pamamagitan ng diplomatiko at mapayapang paraan, yung giit natin yung ating tagumpay sa pamamagitan noong naging desisyon ng arbitral tribunal. Kung tuloy yan, edi tuloy pa rin yung ating pagkasampa ng kaso sa UN, tapos manawagan sa ibang mga karating natin mga bansa na biktima rin ng China. Ito yung tindig ng pamalakaya dito sa issue na ito nagaganap diyan sa West Philippine Sea. Sir Ronel, kuhanin ko rin yung reaction mo, ano? Kasi kagabi nag-usap po sa telepono sina Pangulong Marcos at si US President Donald Trump, kung saan kanya pong tiniyak po ni President Trump kay Pangulong Marcos na ihaharap o sasabihin daw po niya kay Chinese President Xi Jinping ang sitwasyon, ang lumalalang tensyon dyan po sa West Philippine Sea. Tulad nga nung sinasabi natin, kung totoo man yan o hindi, ang mangyayari lang dyan, magpapalit lang ng, dahil pareho sila, no, kasari yung China at saka US. Kung mangyari man na mawala ang China, mapahinto ng US, pero US din naman yung papalit para dambungin yung ating mga likas yaman. Kaya in essence, wala rin tayong pakinabang dyan. Pero hindi papayag ang China, nakikita natin, kaya nga may mga ganyang tensyon nagaganap. At lalong lumalawak din yung mga inilalaan ng China diyan ng mga panglaban sa US dahil doon sa ganitong inihahanda rin na gera ng Estados Unidos sa China. At tayo yung talo diyan, wala tayong pakinabang diyan. Nakakalagkat tayo doon sa gera, tapos yung iaanak ng mga pagkatayo rito ng mga facilities para sa kanyang pandigma ay madadamay tayo kung sakali na magkaroon ng digma. At alam naman natin sa mga digmaan, ang unang inaatake ng mga kalaban ay yung ating mga facilities para doon sa mga pandigma. At dahil narito sa US, narito ang US, may banta para doon sa ating pag-atake. At ngayon pa nga lang, kung makikita natin, pinag-uusapan natin, Pax-Silica ka pa lang to. Napakarami, libo-libong mga katutubo, mga kasama, kapatid nating katutubo ang mapapalayas dyan. Tapos, imagine, yung kakailanganin na tubig para doon sa cooling system, nasa milyong-milyong galon. Sa tayo, kinakapos nga tayo sa tubig yung mga kababayan natin. No, tapos, ilalaan dito para dito sa, sabi natin, Pax-Silica. At naniniwala rin tayo na magbubunga rin to para magmahal yung kuryente dahil yung demand natin ay lalong mas bababa, lalaki, dahil doon sa Pax-Silica. So, in essence, talagang walang pakinabang ang pamamayang Pilipino. Bagkos ay ito para lamang doon sa interest ng mga bansa tulad ng US. At syempre, kasapakat niya ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Opo. Sir Ronel, yung mga guest ho namin, isang linggo na nating tinatanong sa ating mga programa kung ano ho yung grade na inyong ibibigay sa Pangulo sa nagdaang taon, partikular po sa sektor ng agrikultura at ito nga hong usapin sa ating teritoryo. Sa amin sa mga isda yan, negative.
mas ano pa yan, negative pa sa zero, mas mababa pa sa zero. Yun ang aming grado. Kasi nakikita natin na ang paghahalimbawa natin dyan, yung mas masahol pa siya doon sa walang silbi. Kasi yung mga walang silbi, wala lang silbi. Yung walang silbi, wala lang silbi para sa amin, tapos purvisyo pa sa mga mangingisda. Kasi kung pagbabatayan natin yung track record niya sa loob ng 5 taon na kanyang... Hello po? Opo. Yes, sir. Go ahead po. Nakikinig po kami. Opo. Kung pagbabatayan po natin yung kanyang naging track record sa loob ng 5 taon na panunungkulan ni President Bongbong Marcos, pagamat ipinangako niya noon na para titiyakin niya yung seguridad sa pagkain, iaangat yung kabuhayan ng mga mangingisda. Pero sa paglipas ng 5 taon, ay lalong na dugmok sa komunidad ng kahirapan yung mga mangingisda. Bumulusok, bumagsak ang kabuhayan. Sa katunayan, kami yung naitala na poorest of the poor, no? Ayon mismo yan sa Philippine Statistics Authority. Mm-mm. Dahil doon sa mga patuloy na mga neoliberal policy na pinapasok ni Bongbong Marcos, mga patakaran, mga programa at proyekto na siyang naging dahilan kung bakit bumagsak yung kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Andyan yung ang patuloy na nagaganap ng mga reclamation sa mga baybayin, na nagpalaya sa mga mangingisda, sumira sa pangisdaan, mga dredging, mga black sand mining. Tapos dagdag pa natin to, itong pagkataas ng presyo ng produktong petrolyo na dumagdag sa problema ng mga mangingisda, no? Na kung saan dati ang produktong petrolyo ay nasa 55 pesos lamang yung 1 litro, na ang mga mangingisda gumagastos siya sa isang laot ng 550 pesos kada laot kasi 10 litro eh. Mm-mm. Pero ngayon, magkano na yung aabotin? Nasa 90 pesos na yung 1 litro. Diesel. Dahil magdadagdag na naman ng 10 piso. So magkano na yun? 900 pesos yung magiging kada laot namin. Ang laki nung nadagdag kada laot, 350. So ang mga bugyat niyan, kung mapatandaan natin nung nakaraan, dahil doon sa gera sa Middle East. sa Iran, di ba? Nagkaroon tayo ng crisis sa langis at pumalo doon sa 120 pesos kada litro. Imagine po, mula sa dating 55 pesos sa isang laot namin sa 10 liters, 550 lamang. Pero nung mag-120, naging 1,000 po kada laot sa isang laot. So nadagdagan ng 650. Sa loob ng isang buwan, yung 550, 25 days po kami lumalaot 13,750 yung konsumo namin sa gasolina. Pero dahil nag-120 siya, so naging 30,000 na po kada buwan. So 16,250 dinadagdag doon sa aming gastos. Kaya ang nangyari, 50% sa mga mangingisda ngayon ay hindi na makalaot at yung iba ay naganap na lamang ng ibang mga alternatibong pagkakakitaan. Kadalasan pumapasok sa mga construction. At hindi rin tayo, maliban doon sa mga gastos na yan, ay ang mga mangingisda ay consumer din, tsaka commuter. Kaya sabay-sabay yung atake. Kaya talagang ang mga mangingisda, gutom, negative. Kung mapupunta kayo sa mga area ng mga mangingisda, nakakaawa. Ang mga bata, kumakain ng walang ulam, sumasalan sa oras, toyo, patis ganyan na yung mga kinakain ng mga mangingisda. Tapos itong issue pa rin ng 15 kilometers municipal waters ng dapat exclusively sa maliit na mga mangingisda. Sa panahon din ni President Bongbong Marcos, nangyari itong naging decision ng First Division ng Supreme Court, no, pabor sa commercial fishing, particular sa Mercedar Fishing Corporation, na kung saan ay dumagdag din ito sa malaking problema ng mga mangingisda dahil sa esensya, nawalan din ng kabuhayan dahil hindi kaya makipag-competence dito sa mga commercial fishing vessels dahil yung mga gamit nila, abante, kumpara sa mga mangingisda. Tapos destructive yung gamit sa long term. Meron din siyang epekto. Kaya sabay-sabay yung atake sa mga mangingisda mula doon sa baybayin hanggang doon sa laot, particular dyan sa West Philippine Sea. Kaya sinasabi namin, ang grado namin kay BBM ay negative, no? Mas matindi pa siya sa walang silbi dahil nga yung walang silbi, wala lang silbi. Kaya wala lang silbi ay perwisyo pa. Kaya dito sa darating na zona sa 27, July 27, kasama ang mga mangingisda sa mga mamamayan, no?
upang ipahayag yung tunay na kalagayan ng mga mangingisda. Dahil kami ang mas tunay na nakakaalam kung ano yung aming sitwasyon, dahil kami yung nasa ground, kami yung nakakaranas, at tiyak na maghahabi na naman ng kasinungalingan itong si Bongbong Marcos sa kanyang SONA, sasabihin, umangat ang kabuhayan ng mamamayan. Sabi niya nga, 50% yung iniangat, no? Middle. No? Pero sa isensya ay sa aming karanasan, hirap ang dinadanas ng mga mangisda at ng mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Vice Chairman ng Pamalakaya, Ronel Arambulo. Thank you, Salamat, sir. Apo. sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.